Biglang kumunat ang noo ni Lu Fan nang makaramdam siya ng kakaiba. Pinahinto niya ang grupo at mariing sinuri ang direksyon ng paper doll. Doon niya napansing eksaktong patungo ang papel na yun sa direksyon kung saan naglaho ang misteryosong Bone Dragon. Sa sandaling yun, hindi niya maiwasang isipin kung kapalaran na ba talaga ang gumagabay sa lahat. Sa itaas nila ay may isa na namang grupo ng Godbone corpses na paikot-ikot na lumilipad na tila mga buitreng naghihintay ng bangkay. Biglang pumutok ang isang kidlat sa kalangitan at winasak ang kanilang porma sayon. Tumunog ang sistema at ipinahayag na nag-trigger ang skill na Thundering Roar. Ipinaliwanag ng sistema na ang kakayahang ito ay nagpapakawala ng shockwave ng kidlat sa target area, lumilikha ng isang storm zone, nagdudulot ng napakalaking area damage, at nagpaparalisa sa lahat ng kalabang mahuhuli sa loob nito. Tahimik na pinagmasdan ni Lu Fan ang nangyayari habang nananatiling magulo sa isip ang kanyang mga kalkulasyon. Nais niyang malaman kung saan ba talaga patungo ang lahat ng mga halimaw na ito. Sinuyod ni Chinchu ang abot tanaw at halos mahulog ang panga sa nakita. Hindi niya inakalang ganito pala kalawak ang saklaw ng paggalaw ng mga nilalang na yon. Napasinghap si Xiaoman sa lubos na pagkabigla. Hindi niya akalaing mabubuhay siya ng sapat upang masaksihan mismo ang isang dragon migration. Kahit ang mga dragon na tinatamaan ng kidlat ay pilit pa ring pumapadyak pasulong habang ang kanilang mga pakpak ay hirap na hirap ngunit tuloy pa rin sa pagpalo. Lalo pang sumidhi ang kuryusidad ni Lu Fan. Nais niyang malaman kung anong klaseng kapangyarihan ang kayang magpilit sa mga halimaw na maging ganoon katigas ang ulo at kagigipit. Sa isang malayong tuktok, ang mga wasak at sugatang Bone Dragon ay sa wakas nagsimulang bumaba. Mabibigat silang lumapag sa madilim at nagyayelong lupa. Pagkatapos noon ay may nangyaring imposibleng tanggapin ng normal na isip. Biglang bumigay ang mga skeletal beast at natunaw na parang isinasanib pabalik sa mismong dilim. Kasabay niyon ay mas lalong lumino at kumislap ang paper doll. Mabilis itong bumaril diretso sa nakakatakot na bundok na yun na parang isang homing missile. Maingat namang sumunod ang buong grupo habang lalong bumibigat ang tensyon sa paligid. Nakatuon ang matalim na titig ni Lu Fan sa malayong bundok. Doon niya naisip na sa bundok na yun pala nagtatagpo ang lahat ng bakas at linya. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung anong lihim ang nakabaon sa loob ng bundok na yun. Hinimas ni Jianyang ang kanyang pagod na mga mata at pinutol ang katahimikan. Itinuro niya ang paper doll at ipinakitang tumigil na ito. Dahil dito, naisip niya kung si Teacher Guo nga ba ay nakakulong sa loob ng bundok. Muling bumulong si Xiaoman at itinuro ang kakaibang tanawin sa paligid. Napansin niyang ang mga buto ng dragon ay parang unti-unting sumasanib sa mismong bundok. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga dragon scale sa braso ni Lu Fan habang umumbok ang mga ugat dahil sa sumisiklab na kapangyarihan. Agad niyang inutusan ang lahat na umatras. Mariin niyang sinabi na siya mismo ang gagawa ng daan. Nabahala si Xiaoman at agad nagbabala na mag-ingat siya at tiyaking hindi masasaktan si Teacher Guo. Lumabas ang system alert at ipinahayag na nagsimula ang transformation ng Dragon Claw. Biglang sumabog ang nakakatakot na lakas ng Black Dragon. Nagbago ang kanyang braso at naging isang dambuhalang obsidian claw na marahas na humiwa sa hangin. Pinakalma ni Lu Fan ang mga kasama at ipinahayag na ganap ang kontrol niya sa galaw na yon. Ngunit sa mismong sandaling yon, nagising ang mga natutulog na Godbone corpses. Napahiyaw si Han habang mabilis na tumataas ang panik sa kanyang boses. Hindi niya maintindihan kung bakit muling nagsiliparan ang mga dragon. Sa isang iglap, dumami ang skeletal army. Dahil dito, napatanong si Xiaowan kung ano na ang dapat nilang gawin. Nanginginig si Han sa takot habang nakatingin sa lumalalang sitwasyon. Namutla si Chinchu na parang nawala ng lahat ng dugo sa mukha. Naisip niyang napakarami na ng mga kalaban at tuluyan na silang napapalibutan. Habang ang iba ay unti-unting nilalamon ng pangamba, si Lu Fan ay ngumiti lamang ng may kayabangang bagay sa isang bida sa level ang story. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, itinuring pa niyang para bang may kusang naghatid sa kanya ng serbisyo ng XP diretso sa kanilang pintuan. Umatungal si Apo bilang pagsang-ayon. Mabilis na pamitik si Lu Fan gamit ang mga daliri at ipinahayag na ibinibigay niya sa kanila ang lahat ng mga kalaban. Hindi nag-atubili si Xiaoy at agad sumibat paitaas na parang rocket. Sumunod naman si Apo nang walang pag-aatubili.
Ang dalawa ay sabay na bumuo ng isang depensang tila hindi kayang batasin ng sinuman. Marahas silang sumalpok sa mga Bone Dragon nang may sukdulang bangis. Ipinakita ng sistema na naisuot na ang Blue Dragon Vest at nag-shift ang anyo sa World Annihilating Thunder Cauldron. Huminga ng malalim si Shia hanggang sa mamaga ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos ay bigla siyang nagbuga ng nagngangalit na agos ng magma fire na agad nagpaabo sa mga Bone Dragon. Ipinaliwanag ng sistema na ang skill na Magma Fissure ay nagdudulot ng napakalaking area damage habang sabay na near-regenerate ang kalusugan ng gumagamit. Samantala, nag-transform si Apu bilang isang dambuhalang dragon at umatungal ng may sinaunang kabangisan. Nagningning ng pulang-pula ang kanyang mga mata habang pinakakawala ng isang unos ng pagkawasak. Nag-activate ang kanyang skill na Thundering Roar. Binomba niya ang target zone ng isang napakalakas na sonic boom. Kasabay niyon, isang bagyo ng kidlat ang bumagsak mula sa langit at agad panaralisa ang bawat kalabang nahuli sa loob ng unos. Biglang may isang malalim at madilim na boses na umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Inutusan ng tinig ang mga tao na itigil agad ang kanilang ginagawa. Biglang natigilan si Lufan. May kakaibang pamilyar sa boses na yon. Agad siyang sumulyap sa kanyang mga kasama upang tiyaking narinig din ba nila yon. Ngunit batay sa kilos nila, tila wala silang narinig kahit ano. Muling umalingaw-ngaw ang boses mula sa kawalan at panyo ng nakakatakot na karangyan at awtoridad. Nilinaw ng tinig na si Lufan lamang ang kinakausap nito at hindi nito karapat-dapat pansinin ng iba. Sinubukan ng sistema na tukuyin ang pinagmulan ng boses ngunit wala itong naibigay na kahit anong resulta. Nag-atubili si Lufan habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ramdam niya na ang pressure na yun ay kapareho ng naramdaman niya noon mula sa giant coffin sa matinding hilaga. Nakatitig siya sa nag-iisang madilim na tuktok at doon niya naitanong sa sarili kung isa nga ba itong sinaunang Diyos. Muling nagsalita ang boses at tinanong siya kung siya ba ay naglilingkod sa Fallen Corpse o sa Holy Mountain. Tahimik na sumagot si Lufan sa pamamagitan ng telepatiya. Bago raw ito magtanong ng magtanong, marapat lamang na ipakilala muna nito ang sarili. Bahagyang kumutya ang nilalang ngunit pinagbigyan din siya. Ipinahayag nito na siya ang Godbone, Ancient God. Pagkatapos ay nagbabala ito na kung konektado siya sa alinman sa mga paksyong iyon, dapat siyang umalis agad sa lugar. Sinabi rin nito na palalampasin siya sa araw na iyon, ngunit kapag muli niyang ginulo ang katahimikan nito ay wala na itong ipapakitang awa. Sandaling natahimik si Lufan habang mabilis ang pagtakbo ng isip niya. Naalala niya ang naging laban niya noon kay Soleil at kung paano alam ng projection ng Holy Mountain na taglay niya ang Fallen Corpse energy ngunit sinubukan pa rin siyang patayin. Dahil doon, napag-isip-isip niyang hindi tunay na magkakaalyado ang mga sinaunang Diyos. Napansin din niya na ang nasa harap niya ay tila nagpapakitang lakas lamang at malamang ay kasalukuyang mahina at nagpapagaling pa. Gayunman, alam niyang kahit ang isang mahinang sinaunang Diyos ay hindi dapat binabastos o minamaliit. Lalong lumamig ang boses ng nilalang at mas tumindi pa ang pressure na ibinubuga nito. Maliwanag nitong sinabi na nauubos na ang pasensya nito at kailangan ng mamili ni Lufan. Sa sandaling yun, may isang biglang pagkatanto na tumama kay Lufan. Napansin niyang mula pala sa paper talisman sa kanyang paanan nang gagaling ang boses. Saglit siyang nag-alinlangan. Ngunit naalala niyang naroon pa rin ang kanyang tiyahin at kung aatras siya ngayon ay tiyak na kamatayan ang naghihintay rito. Biglang nagliyab ang ganap na pagpapasya sa mga mata ni Lufan. Sa puntong yun, nakapagdesisyon na siya. Agad niyang inutusan si Xiao Fei na i-activate ang Eternal Guardian. Iisa na lamang ang nangingibabaw sa isip ni Lufan. Upang mailigtas ang kanyang tiyahin, kailangan niyang isugal ang lahat sa iisang ataking ito. Masunuri namang sinunod ni Shia ang utos at agad nag-transform. Sa isang iglap, umangat siya bilang isang dambuhala at maningning na Jade Dragon. Muling kumislap ang system window sa harapan nila. Ipinahayag nito ang pagbabago ng anyo tungo sa Dragon Form Change, Eternal Avatar. Sumirit pa itaas si Shia at mabilis na umakyat sa himpapawid. Habang lumilipad, bumuo siya ng isang mariinggol na globo ng esmeraldang liwanag na bamalat sa lahat ng kasama niya. Naglabas ang sistema ng panibagong paliwanag tungkol sa Eternal Guardian Protective Barrier. Sa ilalim ng banal na kalasag na yun,
ang lahat ng pinsalang matatanggap ng mga nasa loob ay direktang iuugnay sa health pool ng Eternal Avatar at sa kakayahan nitong mag-self-regenerate. Kasabay nito, nag-activate ang Jade Dragon Bloodline. Dahil dito, nad-obol ang lahat ng skill effects para sa lahing dragon at sa mga kaugnay na bloodline. Ipinagkaloob din ang ganap na immunity laban sa lahat ng debuff. Dagdag pa rito, tumaas ng 5,000% ang self-regeneration. Nang makita ni Lu Fan na ligtas ang lahat sa loob ng hindi mapasok na Jade Barrier, marahan siyang huminga. Pagkatapos nyon ay humakbang siya palabas ng ligtas na zona. Bago siya tuluyang lumayo, mahigpit niyang iniwan ang isang huling utos. Mariin niyang sinabi na manatili silang lahat sa loob at huwag na huwag lalabas anuman ang mangyari. Napahiyaw si Hanka sa sobrang gulat at takot. Hindi niya maintindihan kung ano ang balak gawin ni Lu Fan. Ngunit ang tanging isinagot ni Lu Fan ay isang tingin pa ng bakal na determinasyon. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay upang magpatawag ng isang engranding pormasayon. Sa sandaling yon, isang nakakatakot na presensya ang naghahanda ng gumising mula sa pagkakahimbing. Mula sa kawalan ay lumitaw ang isang lila-asul na dragon. Taglay nito ang sinaunang hininga ng kawalan at tila sa balat nito ay sumasalamin ang mahiwagang pagkakadugtong ng mga bituin at kalawakan. Nakakakilabot at maringal ang anyo nito sa parehong pagkakataon. Muling tumunog ang sistema. Ipinahayag nito ang Starry Sky Giant Dragon Form Change, Galaxy Form. Umalingaw-ngaw ang nakatagong nilalang sa matinding galit at niyanig ng boses nito ang hangin sa paligid. Ninais nitong malaman kung yun na ba talaga ang landas na pinili ni Lu Fan. Ngunit bago pa man hintayin ang sagot, biglang sumabog pa itaas mula sa lupa ang mga natutulog na kalansay. Isa-isa silang nagsanib muli buto sa buto hanggang makabuo ng isang magulong bangungot sa larangan. Marahas na ng inig ang lupa sa ilalim ng kanilang pagmarcha. Ang bawat kasama ni Lu Fan ay nilamon ng matinding takot. Napahiyaw si Han Kay at halatang nababasag na ang kanyang boses sa sindak. Inakala niyang isang lindol ang nangyayari. Mabilis na iniabot ni Zinying ang kanyang kamay at pilit pinanatili ang sariling kalmado. Inalalayan niya si Sister Han at pinakapit ito sa kanya. Kasabay ng kaguluhan, umugang ang tinig ng Bone God Avatar na parang sumpang umaahon mula sa pinakamadilim na kailaliman. Ipinahayag nitong kung sabik silang mamatay, gagawin na lamang silang mga bone puppet magpakailanman. Biglang bumuhos ang sunod-sunod na system alert sa paningin ni Lu Fan. Ipinahayag ng mga ito na nagsimula na ang isang maalamat na deathmatch. Tinukoy ng sistema ang target bilang Bone God Avatar. Nakalagay na ito ay level 90. Itinakda rin ng sistema ang kahirapan nito bilang boss rank, Nightmare. Ipinakita rin ang power level nitong 49,957. Nauutal na napasambit si Shawan sa sobrang pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang napakalaki ng halimaw at mas malaki pa ito kaysa kay Xiaoye. Ngunit si Lu Fan ay nanatiling parang isang tahimik na isla sa gitna ng bagyo. Matalim niyang pinag-aaralan ang bawat detalye ng kalaban. Sa kanyang pagsusuri, napagtanto niyang ang kaharap nila ay isa lamang clone ng Bone God. Naghiyaw ang Bone God Avatar na may sukdulang paghamak. Tinawag nitong mga walang saysay na langgam ang lahat at idineklarang magiging abo lamang sila sa loob ng Eternal Corridor. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang isang nakamamatay na skill notification. Ipinahayag ng sistema ang Bone God skill na Eternal Corridor. Mula sa mga kalansay nitong mga braso, lumikha ang halimaw ng 6 na dambuhalang buhawi na bawat isa ay may 30 metrong lapad. Marahas na humagupit ang mga ito sa buong lugar sa hindi mahuhulaang galaw. Ang bawat cycloning yun ay nag-iiwan ng bakas ng pagkawasak na nananatili ng 10 segundo. Ang sinumang target na mahuhuli sa dinaraanan ng mga ito ay tatamaan ng sunod-sunod na parusa kada 2 segundo. Ayon sa epekto, mababawasan ng 5% ang depensa kada stack at maaari itong umabot hanggang 5 stack. Hindi pa roon nagtapos ang panganib. Sa loob ng mga buhawi ay umiikot ang matatalim na bone blade sa napakabilis at nakamamatay na tulan. Kapag may target na pumasok sa attack zone, agad itong tatamaan ng pinsalang katumbas ng 15% ng maximum health. Sa bagsik ng nagngangalit na bagyo, naging parang tunay na katayan ang buong larangan. May isang ligaw na tipak ng buto ang dumapli sa kamay ni Lu Fan at sumirit sa ere ang sariwang dugo. Sa mismong sandaling yon,
Agad na pinalawak ni Xing Chen ang kanyang anyo at ginamit ang sariling katawan upang salagin ang panganib para kay Lu Fan. Mula sa kanya ay sumabog ang isang nakasisilaw na jade light. Unti-unting nagsiksik ang liwanag na yun hanggang sa humubog sa anyo ng isang walang kapantay na magandang dalaga. Napasinghap si Lu Fan at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.